Hello, magandang Webes sa inyong lahat At syempre po, bisperas na po ng Undas 2024. Alam niyo po, medyo malungkot ako, no? Kasi alam niyo po, sa Pilipinas, nag-iisa lang ako. Lahat po ng mga kapatid ko, ating mga kamag-anak ay nasa Amerika. So kapag Undas, ako lang po nag-aalaga ng mga puntod ng aming mga minamahal sa buhay. At napakadami naman po nilang nandoon sa aming puntod, no? Nandyan yung aking kapatid na panganay, nandyan yung aking lolo-lola, nandyan ang aking mga magulang, nandyan ang aking apat na tiyo at tiya. So, ito po ang kauna-unahang undas na wala ako mula nung ako na lang pong nag-aalaga sa mga puntod. Dati-rati naman po, nag-aral ako sa Amerika, nag-aral ako sa Inglaterra, pero ang tagapag-alaga po ng aming puntod ay yung aking tiya, yung dating piskal, dating huwes na matandang dalaga. Well, mabuti naman po, meron akong mga anak at yung anak ko naman po nagdala na ng bulaklak at sinabihan ko pa yung isa kong anak na magdala rin man siya ng kandila. So malungkot po na sa kauna-unahang pagkakataon, yung obligasyon ko sa aking mga mahal sa buhay na pumanaw na, hindi ko po magagampanan. Pero sa tingin ko naman po naintindihan nila. Kasi ang pamilya ko po, talaga po kung naninindigan po sa demokrasya at sa karapatang pantao. Sa panig po na aking lola, no, yung pamilya na aking nanay, abay naubos po ang lahat nilang kalalakihang kamag-anak nung pangalawang pandaigdigan digmaan kasi lahat po sila sumapi po sa hukbalhang. Ang parehong lolo ko po sa nanay at sa tatay, binigyan po ng medalya ng mga Amerikano dahil sila po ay lumaban nung pangalawang pandaigdigan digmaan. No? Ang aking lolo po sa Rocky Side ay nabigyan ng yung gold medal, no? ng US Congress dahil siya po ay lumaban nung gera. At yung aking ninuno sa mother side, Silvestre Mendoza, yan po isang revolusyonaryo na lumaban sa mga Amerikano. At napuntahan ko po sa New Orleans yung napatay niya na pinakamataas na opisyalis ng American Forces nung digmaan po sa Pilipinas. Sa bagamat hindi ko po magagampanan ang aking katungkulan itong Undas 2024 dahil ako nga po ay wanted ng Tuwad Committee, alam ko po na intindihan po nila. Alam ko po na lalong-lalo na yung tiyo ko na kinulong ng panahon ni Marcos, natutuwa po siguro siya ngayon na bagamat ako'y kumampanya kay Marcos Jr., tumiwalag na rin ako no? At nakita ko na talagang nasa dugong Marcos ang maging kalaban ng demokrasya. At nandiyan na rin, nasa dugo nila ang magkamkam ng pera ng kaban ng bayan. I'm sure na disappoint po yan nung buhay pa kasi siya nung ako'y tumakbo no, sa unit team at kailan lang naman po siya pumanaw matapos na nung eleksyon. Hindi na po siya nakapagsalita yung aking Uncle Ray dahil na-stroke siya. No? Pero alam ko po na nanonood siya ng TV at alam niya na tumakbo kasama ng unit team, talagang hindi po niya naintindihan kung bakit yung isang kamag-anak niya ay tumakbo kasama ng angka ng Marcos. Ang side po kasi ng pamilya ko ay talagang oposisyon sa mga Marcos. Si Jovito Salonga po ay pinsan buo ng aking lola. At pagkat pinsan buo, talaga pong malapit sila dahil ang Kahubito, nung siya nag-aaral sa UP Manila, umuwi din po doon sa amin sa bahay ng lola ko sa Sampaloc. No? At mula nang siya pumasok sa politika dahil may konting kaya naman yung napangasawa ng lola ko, sa side ng nanay, talaga naman pong hindi namin pinabayaan sa lahat ng eleksyon ang Jovito Salonga. At alam niyo po, nung panahon ng martial law, naalala ko na talagang sanay na sanay kami magtago ng mga aktivista na hinahanap ng militar. Hindi lang po yan dahil kay Kahobito, hindi dahil dun sa tiyo ko na siya mismo ay na-exile po. So, hindi po akong kauna-unang taong nagtago sa aming pamilya sa mga mapang-api at kalaban ng demokrasya. Ganyan din po naging buhay ng aking lolo Jovito. Anong panahon ng hapon ay tinorture at kinulong. Yung pareho kong lolo, nabigyan na po ng medalya ng US Congress at yung aking tiyo, si Ray Lopez, na kapatid, bunsong kapatid po ng aking nanay na nanindigan laban sa rehimeng at diktadura ng Marcos. Ay nako, alam niyo po kapag ako'y nalulungkot o may problema,
Talagang nagpupunta po ako sa puntod ng aking mga kamag-anak at kinakausap ko sila. At ang talagang pinakamahabang usapan namin ay yung explanation ko kung bakit ako nga po ay napasama doon sa mga angka ng Marcos. Nabudol nga po at tingin ko naman po kahit nasan sila ngayon, naintindihan nila. Napakadami naman nabudol no? Doon sa sinasabi natin. Sabay-sabay tayong babangon muli. No? At syempre, nanguna na dyan yung aking leader na si Inday Sara na sa ngayon po talaga ay malinaw na no? Na never again sa mga Marcoses. Pero alam niyo po, napakaganda nitong tradisyon natin eh. Na kada undas, lahat po tayo naalala natin ang mga mahal natin sa buhay. Kasi alam naman natin na lahat tayo ay patungo rin doon. Wala pong taong nabubuhay ng panghabang buhay. Hindi pala mali yun. Nabubuhay ng panghabang buhay. Wala pong nabubuhay ng forever. At lahat po tayo ay papanaw. Pero hindi gaya ng ibang mga lahi na kapag ikay pumanaw ay nakakalimutan na. Alam nyo, dito sa Pilipinas, dahil nga meron tayong undas, alam natin, isang beses, isang taon, kahit sino ka man, aalalahanin tayo pag tayo po ay sumalangit na. Kaya po napakagandang tradisyon yan. Tayo po, alam ko po, lahat tayo pupunta ngayon sa puntod. Yung aking mga anak na unfortunately medyo moderno na ang paningin, sila po ngayon na nagdala ng bulaklak at kandila doon sa puntod ng aking mga mahal sa buhay. Sandali lang ko yung mag-i-stay, hindi ko gaya kasi yan eh. Yung anak kong babae na siyang nagpunta ngayon, papunta sa isang Halloween. Bago pupunta sa Halloween, dadaanan niya yung mga bulaklak. Pero ganun pa man, no? Kahit sila ay kabataan na, nakakatawa ng puso na pinagpapatuloy po yung ating nakaugalian. Sa totoo lang po, nung ako'y edad ng aking anak, hindi ko gagawin yan kung ako'y mag-isa lamang. Yung ako po'y nag-aaral pa sa College of Law, pupunta ako doon, pero dahil sasama ako doon sa tiya ko, hindi ko gagawin yan na ako lang ang magkukusa dahil ako may responsibilidad. Ginawa ko lang po yan, ako na nag-aalaga ng punto nung namatay ang aking tiya, 2 taon pa lang nakakalipas. At siya nga po ang pinaka-latest na namatay sa aming pamilya. Siya po ay isang matandang dalaga na tinuring na rin naming ina dahil siya po ang nagpalaki sa amin. Napakadami namin pong kwento pagdating dyan sa mga inaalalahan naming mahal sa buhay. Pinakauna pong namatay sa pamilya ko ay aking kapatid. Yung aming panganay na kapatid na nag-aaral sa Amerika. At nung siya ay nag-aaral sa Amerika, nakatapos naman po, nakapag-asawa na maaga, medyo disappointed kaming lahat dahil nag-asawa kaagad, pero nagkaanak po. Fluke accident po nangyari sa kanya. Nabalian ng buto, nadulas sa yelo, nagkaroon ng blood clot at namatay. Naiwan po ang kanyang 2 taong nagulang na pamangkin kong babae. Dahilan kung bakit ang nanay ko naman ay sumunod sa Amerika. Naku, nagdemandahan pa po yung nanay ko at saka yung aking in-law para magkaroon ng visiting rights yung grandmother. At nagwagi naman po siya sa hukuman dyan sa Amerika. Pero yan po ang dahilan kung bakit umalis na papunta ng Amerika ang buong angkan ko. Dahil since nandun na yung aking nanay, sinamahan na ng aking mga kapatid. Kaya nga po ang talambuhay ko medyo malungkot kasi nung ako'y nag-aaral sa Amerika, nasa Pilipinas naman ang aking pamilya. Nung ako'y bumalik sa Pilipinas para mag-aral sa UP ng Batas, sila naman po ay nagpunta sa Amerika. Yung unang, at alam niyo malungkot po yan kasi nung pumanaw yung aking ate na siyang kauna-unahang miyembro ng aming immediate family na pumanaw, ako pong nakatanggap ng telepono doon sa tiyo ko na isang doktor sa galing Amerika para ibalita na yumao na nga aking kapatid. Naalala ko po, walang tigil ang kasisigaw ko. No? Hindi ako mapaniwala na yung aming panganay ay wala. Matapos po ang aking panganay na kapatid, sumunod na pumanaw na po ang aking lola. Mahal na mahal po namin ang lola namin dahil kami po talaga ay lumaki sa lolo at sa lola gaya ng maraming mga Pilipino. Dahil nga po yung nanay ko, nagpunta ng Amerika para alagaan naman yung 2-year-old na ulilang anak ng aking kapatid. Nako, ang lola ko po talaga ay public school teacher. No? At siya po ang dahilan kung bakit kami po talaga ay palabasa. Alam niyo po yan, talagang pupunta kami sa National Bookstore, may budget kami linggilonglo para bumili ng libro. At ang lola ko walang censorship. 9 years old, 10 years old pa lang ata, nagbabasa na ako ng mga sexy novels. Tapos, pagtapos kong basahin ng mga sexy na nobela, babasahin din niya at sasabihin niya, "Hoy, iho, ano yung pinagbabasa mo?"
Sabi ko, ikaw naman, Lola, bakit mo binabasa rin yan? Tapos sa pumanaw po, yung aking lolo na isang diabetiko. Yung lolo ko po ay napakaganda ng talambuhay. No? Siya po ay taalang taga Parañaque, kaya meron po kami mga konting lupa. Dahilan kung bakit hindi po ako po pwedeng pagbintangan na nagnakaw ng mga kayamanan. May konti pong lupa ang pamilya ng aking lolo. Siya po ay galing sa hanay ng mga magsasaka, pero may konting ari-arian. At siya po ay nag-aral ng batas on his own. Ang kwento po niya, pinakakasal siya sa isang babae na hindi niya gusto. Naglayas. Siya po ay nagsumikap, pinag-aral ang sarili. Siya po ay naging isa sa pinakaunang executives ng Procter & Gamble. At dyan po niya napag-aral ng kanyang sarili bilang maging graduate ng law. Tapos po niyan, namatay na yung dalawa kong tiyo at tiya na parehong walang mga asawa. Nasa pamilya po talaga namin yung dugo na hindi nag-aasawa. Tapos po, ayan na, namatay na yung aking mga magulang. Una pong namatay ang aking tatay at namatay po pangalawa yung aking nanay. Yung nanay ko po, matapos manirahan sa Amerika na mahigit 25 taon, ay umuwi. At ako naman po nag-alaga sa kanya doon sa, siguro kung hindi ako nagkakamali ng komputasyon, yung huling 5 taon niya, sa akin po siya nakatira. At bagamat nung kami nabubuhay, nung siya nabubuhay, may samaan ng loob ako dahil iniwan niya kami, batang-bata pa kami. Second year high school lang po ako nung umalis siya para alagaan yung kanyang apo. Sabi ko, bakit naman dahil sa apo, iniwan kami, 5 pa kaming naiwan sa Pilipinas. Pero naintindihan ko po, ngayong ako'y malayo sa mahal sa buhay, na napakahirap din po ng pinagdanasan ng aking nanay, no? Na nanirahan sa ibang bansa, nagtrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya, dahil ngayon po, malayo din ako sa aking mga anak. Although, mabuti naman po, inaalagaan sila ng Panginoon at sila po yung mga nasa mabuting kalayaan. So, naintindihan ko po kung anong nangyari sa nanay ko. Yung namatay ang kanyang panganay na anak, yung kanyang apo na naulila, at yung nawalay kami sa kanya. Pagkamat kampante naman siya, na nandyan nga yung lolo at lola ko, at saka yung aking tiya na nag-alaga sa amin. Namatay nga po yung aking tiyo na aktivista, na talagang nag-exile po yan. Yan po talaga ay inisyuhan ng arrest, search and seizure order ni Marcos. Tinakas po namin yan. At siya'y nanirahan po sa Europa. Ang nag-alaga po sa kanya yung mga protestanteng mga simbahan. Yung World Council of Churches. At siya po ay nanirahan doon sa isang Protestant monk sa France na mga hindi nagsasalita. At siya po talaga naman ang naging pinakamalapit kong tiyo. No? Talaga po kung aktivista yan, talaga anti-Marcos, talagang pro-Pilipino. Pero sa bandang huli po, medyo hindi rin niya naintindihan kung bakit ako napunta kay Duterte. Pag sabi ko naman sa kanya, napunta ako kay Duterte kasi sa tingin ko, hindi naman siya mapapamahal sa taong bayan kung talagang totoo yung sinasabi nila na perdugo si Duterte. Tignan nyo naman, yung huling appearance niya sa Senate, talaga namang pinatunayan niya kung bakit mahal siya ng taong bayan. Tandaan niyo po, ang sabi niya, huwag niyong hahabulin ng pulis at ang aking mga kasundaluhan. Ako ang habulin niyo. Akong mananagot sa mga legal na gawain na aking kasundaluhan at kapulisan. At yung kanyang sinabi na, naku, tawagin niyo na kung anong gusto niyong itawag sa akin. Pero ako, ginawa kong lahat para protektahan ang mga inosenteng sibilyan. Yan po ang leader. At yan po ang dahilan kung bakit bagamat ang mga aktivista na laban kay Marcos at mga anti-American din, no? Anti-imperialism, ay tutol din kay Duterte, karamihan ng masa talagang maka-Duterte pa rin. Ang huling namatay nga po yung tiya ko na tingin ko na naging pinakamalapit sa akin dahil dalawa lang naman kami naiwan sa Pilipinas. No? Mula po nang umalis yung aking mga kapatid ko na second year law student naman ako. Yung nanay ko umalis, second year high school ako. Yung buong pamilya ko naman umalis na nasa na po ako, second year law school. No? Yun na po, yung tiya ko yung aking nakasama. At malungkot nga po na nung siya'y pumanaw dahil inalagaan ko din po siya nung huling 5 taon ng kanyang buhay. Malungkot po talaga. Sa kauna-una ang pagkakataon,
Hindi ako makakabisita sa kanilang puntod. Pero wala po sa kahit isa sa mga mahal ko sa buhay na pumanaw na nagsasabi na mali ang aking naging nanindigan laban sa administrasyon ng Marcos Jr. Sa tingin ko po, lahat sila na ngayon ay nasa langit ay na tumitingin sa akin ngayon at nagsasabi, mahirap pa na iyong kalagayan, nawalay din sa iyong pamilya, tama naman ang iyong paninindigan para sa demokrasya. Nagtatalak ako na kahit darating panahon na ako'y papanaw din, meron akong mga anak, meron akong mga magiging apo, na isang beses isang taon, gugunintain kung paano natin minahal ang inang bayan. So tero na po sa mga puntod, nainggit ako sa inyo, kapunta kayo ng puntod, pero bukas po, magsisindirin ako kandila, malamang sa puntod, nasa puso at isipan ng mga mahal sa buhay. Steady lang po tayo, manindigan para sa demokrasya. Steady lang po tayo, manindigan para sa inang bayan. Na kahit nasan man ang aking mga mahal sa buhay ngayon na hindi ko mabibisita sa kanilang puntod. Maraming salamat. Pinalaki niyo ako para panindigan ang mga prinsipyo, demokrasya at pagmamahal sa bayan. Hanggang sa muli po natin pagkikita, isang mapayapang undas sa inyong lahat. Ito po ang inyong spokesman bayan. Nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye-bye.